Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon, ayan, dito pa rin tayo sa CRT TV na to, na ang brand ay Samsung. Bali itong TV na to, ginawa ko na. So ito yung last na in-upload ko dito sa aking channel. Bali ito kasing TV na to mga boss, dalawa yung problema nito. So yung kanyang power, bali naayos ko na. Ngayon, saksak ko lang ayan para makita natin kung okay pa rin ba yung kanyang power. So hintay lang natin mag-power on. Ayan. Kung titignan nyo mo, boss, nagpa-power on pa rin tong TV. So, ibig sabihin, okay na talaga tong kanyang power. Ngayon naman, sunod naman na gagawin natin dito, ayan, kung nakikita nyo tong tatlong lines na yan, na kulay ay RGB. So, yan naman bale yung gagawin natin ngayon dito sa video na to. So, bago natin gawin yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale nakabukas na tong TV. So hindi ko na kasi sinara to kasi nga alam ko din naman na gagawin ko pa to. So ulitin ko lang, bale ang gagawin natin dito, yung kanyang lines sa itaas na kulay ay RGB. So yun bale yung tatanggalin natin ngayon dito sa TV na to. So sa mga ganitong issue, base sa karanasan ko sa mga CRT TV, minsan capacitor din yung nagiging problema sa vertical section. Bale, ito yung kanyang vertical section na yan. So, ito yung kanyang vertical IC. Ngayon mga boss, hanapin lang natin yung capacitor dito sa vertical section. Bale, ito yata yan. Bale, yung value ng capacitor ay 100 UF by 35 volts or minsan naman 50 volts. So, hanapin lang natin yung capacitor na yan. Sa tingin ko, ito yon. Bale, yung capacitor na sinasabi ko na value ay 100 UF by 35 volts or 50 volts. So, yun ang papalitan natin dito sa kanyang vertical section. Titignan natin sa likod, bale ito yung kanyang vertical section mga boss or IC. Tapos, ito naman yung capacitor. Ayan. So, yung capacitor na yan, bale yan yung tatanggalin natin or palitan. Try lang natin mga boss, baka sakaling capacitor lang din yung problema. So, tanggalin ko lang, ayan. Ayan mga boss, bale natanggal ko na tong capacitor na value ay 100 UF by 50 volts. Ayan, kung nakikita nyo. So itong capacitor na to, tinanggal natin yan sa vertical section. Ngayon mga boss, hanap lang akong pamalit. So ayan mga boss, bale meron na akong nahanap na capacitor. Ayan. So bumili na lang ako ng bagong capacitor kasi nga wala akong available na capacitor na 100 UF by 50 volts. So itong capacitor na yan ay bago-bago pa ngayon. Lagay ko lang para matry na natin kung mawawala na ba yung lines dito sa kanyang display. So i-forward ko na yung paglagay dito para madali na tayo. Ngayon mga boss, after natin may lagay yung capacitor, so ita-try na muna natin tong TV. So ibalik ko lang tong kanyang board para matry natin. So i-forward ko na yung pagbalik dito. Ngayon mga boss, ayan, try na natin. So, pasinin natin yung kanyang display kung nawala na ba yung lines na kulay ay RGB. So, pasinin nyo rin mga boss. Hintay lang natin mag-power on. Ayan. Ayun. Kung titignan nyo mga boss, ayan. So, wala na yung tatlong lines. So, ibig sabihin, capacitor din yung naging problema kung bakit meron tong lines na kulay ay RGB, red, green, blue. Ayan o, kung titignan nyo mga boss, malinis na malinis na. So sa mga baguhan dyan, sa mga CRT TV na ganitong issue, once na meron kayo na-encounter na ganitong issue na merong lines na kulay ay RGB, red, green, blue, so matik mga boss, try nyo munang gawin, palitan nyo muna yung capacitor na value 100 UF by 50 volts sa kanyang vertical section. Katulad dito, ayan, okay na. So capacitor lang naging problema. Yun mga boss, ngayon okay na to. Bale, lilinisin ko na lang yung board nito para yun na nga may sara.
Pero bago yan, sa mga hindi pa pala nakasubscribe dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli mga boss, maraming salamat.